Ngayon po ay 17th Sunday in Ordinary Time. Ang magandang tanong sa atin sa araw na ito, mga kapatid, ay kung gaano kahalaga sa ating Panginoong Jesucristo ang kainan at pagpapakain. Sa buong public ministry ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, makikita natin ang salo-salo, ang kainan, ang pagpapakain. Isa na rito ang multiplication of loaves. Isa rin dito ang pakikikain niya sa mga makasalanan. Di ba sa bahay ni Mateo, nagkaroon ng conversion dahil siya'y nakisalo sa mga makasalanan. At nilalarawan din ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa ibang pangangaral niya na ang kaharian ng Diyos ay isang piging, isang kasalan, isang salo-salo, isang napakasayang pagdiriwang. Kaya nga makikita natin, napakahalaga sa ating Panginoong Jesucristo ang kainan, ang salo-salo, ang pagpapakain. Sa unang pagbasa, si Propeta Eliseo ay nag-utos na pakainin ng mga tao. Isang daang tao na meron lamang 20 tinapay. Ang sabi ng tagapaglingkod, hindi po ito kakasya. Ang sabi niya, ibigay mo sa mga tao dahil yan ang inuutos ng Diyos. At ano nangyari? Nakakain silang lahat at sumobra pa. Ganon din nangyari dito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nangangaral, natanaw niya yung maraming tao na padating. Lalaki pa lang, 5,000 na. At nung malayo pa lang, sabi niya kay Felipe, saan tayo makabibili ng pagkain sasapat para sa kanila? Itong tanong na ito ay test kay Felipe. Pero ito tanong na ito, mga kapatid, ay nagpapahayag ng malasakit ng ating Panginoong Jesucristo sa napakaraming tao, sa mga taong sumusunod sa Kanya, na alam niya na nagugutom. Kaya yung tanong na yon ay hindi lang para subukin si Felipe, kundi para na rin ipahayag sa kanyang mga alagad ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang habag sa mga tao. At ano sabi ni Andres, meron po ditong bata, may dalang 5 tinapay at 2 isda, pero hindi pa rin po kakasya. Ganon din si Andres. Alam nilang lahat na hindi sasapat ang anumang dami ng tinapay sa padating na mga tao. Pero ang sabi ni Jesus, paupuin niyo sila. Nagpasalamat siya sa Diyos at ipinamahagi ang tinapay at ang isda. Ano nangyari? Nagkaroon ng himala. Dumami ang tinapay, dumami ang isda, at sumobra pa ng 12 bakol. Nabusog ang lahat, nakakain ang lahat, at nadaman nila, mga kapatid, yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung habag ng Diyos dahil naitawid sila sa kagutuman. Nakakain sila ng pagkain mula sa langit. Kaya ang sabi, umalis si Jesus doon sapagkat gusto nila siyang gawing hari, sapagkat naibibigay at kaya niyang ibigay ang pangangailangan nila. Hindi lang pagpapagaling sa mga may sakit, hindi lamang pagpapalaya sa masamang espiritu, pati ang kagutuman sa tiyan ay kayang ibigay ni Kristo. Kaya gusto nila gawin siyang hari. Mga kapatid, simula noon hanggang ngayon, napakahalaga sa ating Panginoong Jesucristo ang pagpapakain, ang pagbibigay ng sarili.
para sa ikabubusog ng iba. Noon, tinapay at isda ang kanyang pinarami. Ngayon, tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa, anong tinatanggap natin sa banal na Eucharistia? Ang sakramento ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa anyo ng tinapay, yung tinapay na walang libadura, mga kapatid, ang ating pinagsasaluhan, yun ay si Kristo. Kaya nga pag inaabot sa atin ng pari, ng lay minister, at sinabing katawan ni Kristo, sumasagot tayo ng amen. Kasi naniniwala tayo na si Kristo ang ating pinagsasaluhan, na si Kristo ang ating tinatanggap. Kaya nga po, patuloy siya sa kanyang pagpapakain, patuloy siya sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. At ngayon ang ating tinatanggap na katawan ni Kristo sa banal na misa, sa anyo ng tinapay, ay pagkain ng ating katawan at kaluluwa. Hindi lang pagkain ng ating tiyan, kundi pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid. Nais ni Jesus na tayo mabusog sa katawan at sa espiritu. Nais ni Jesus na tayo'y maligtas, na tayo'y gumaling sa ating mga karamdaman, hindi lang sa katawan, higit sa lahat sa kaluluwa. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sapagkat patuloy nga niyang iniaalay ang kanyang sarili. Kaya tayo nagpupunta sa banal na misa, kaya tayo nagsisimba, hindi dahil sa pare, hindi dahil sa mga servers, kaya kayo nagpupunta sa simbahan, hindi dahil sa aming mga homily. Minsan nga hindi naman kayo nakikinig ng homily namin, hindi ba? Ang pinupuntahan natin dito, mga kapatid, si Kristo ang kanyang katawan at dugo na lagi niyang ibinibigay at iniaalay sa atin. Katulad ng mahigit 5,000 tao na lumapit sa kanya, na pinakain niya ng tinapay at isda. Tayo pong lahat, sa bawat misa, sa bawat pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, tandaan natin si Kristo ang ating pinupuntahan at tinatanggap. Kaya naman nararapat lang pagkatapos natin lagi siyang tanggapin, pagkatapos natin lagi siyang maranasan sa banal na misa, tayo din ay dapat magbahagi sa ating kapwa. Tayo din dapat bilang mga Kristiyano ay matutong magpakain sa ating kapwa. Sa mundo ngayon, sobra-sobra ang pagkain. Kahit maraming tao, alam natin yan, sobra-sobra pa din ang pagkain sa mundo. At nasasayang lang yung marami. Sa gitna ng maraming nagugutom, sa gitna ng maraming hindi kumakain ng 3 beses ang araw, yung iba kumakain ng 5 beses ang araw. Maraming nagugutom, maraming tao 1 beses lang kumakain, o minsan nga hindi pa kumakain sa isang araw. Sobra-sobra, mga kapatid, ang mga biyaya ng mundo. Sobra-sobra, mga kapatid, ang kayamanan ng mundo. Kaya kailangan natin ng mga tunay na Katoliko, ng mga tunay na Kristiyano na handang magbahagi, na handang magbigay, na handang magpakain sa kanyang kapwang nagugutom. Dahil tayo ay laging busog kay Kristo. Dahil tayo, mga kapatid, ay laging pinapakain ni Jesus sa banal na Eucharistia. Lagi tayong busog, kaya magbahagi din tayo
sa ating kapwa. Tatak ng isang mabuting Katoliko ang nagbabahagi, ang nagpapakain sa mga nangangailangan at sa mga dukha. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo.